Buhay ko yun eh. Sigurado akong iiyak ako ng iiyak kasi nga nung last ano nga namin awarding, grabe ano, ay ayan na naman ako. Sige, wag na ako magdadrama kasi nga marami pa po silang magsasalita. Gusto ko lang kasi talaga na mauwi na rin sila dito sa Pilipinas gaya ng nangyari sa akin. Kasi sa totoo lang, oo, lahat kami umiiyak na, oh, alam ko Coach Darlene yan. Kaya next time Coach Darlene, uwi ka na rin yan. Yan po yung business partner ko po na nasa Hong Kong yan. Di ba, na gusto-gusto na niyang umuwi. I know that you're very excited. Of course, wag na nating patagalin. Tawagin na natin ang mga OFW Top Earners Edition. Okay? So, excited na po ba? Let's all give it up. Ayan, please, open up your camera first. Ayan, grabe ko siya. Pinitin mo na naman. Buksan ang camera kasi bakit? Grabe to ang ating mga OFW. Talagang nagbigay sila ng oras sa atin, guys. Mga busy po ito, nasa iba't ibang bansa po ito. Kaya po bigyan din po natin sila ng panahon at oras. Kaya buksan mo yung camera mo, okay? So please help me welcome. Welcome. Bisaya jud ba? Ayan. Please help me welcome Coach Andy Bagana. Tama ba ako? Ayan. Coach, our top 7. Ayan. Please help me welcome. Palakpakan po natin si Coach. Ayan, si Coach Andy Badana. Ayun. So, sorry po for that. Coach Andy Badana, it's your time to shine. Where are you, Coach? Hindi kita makita. Saglit lang po, spotlight lang natin. Ayun! Hello. Hello, Coach Leah. Hello, Coach. Uwi ka na. Dito na ako sa Manila, Coach. Wow! Congratulations! Wow! Dahil sa RGS Expo yan, ano? Sige, Coach. Okay, sige. Ako nga pala si Andy Badana, isang mechanical supervisor ng isang military hospital sa Saudi Arabia. Bago ako napadpad sa sa ibang bansa, ay may mga pinagdadaanan din muna ako. Kagaya ng RGS Expo, may sistema tayong mga sinusunod. Kaya hindi pwede automatic na lang. Kailangan step by step para makuha natin ang ating mga pangarap. Kagaya din ng pag-abroad, kailangan din ng kumbaga step by step. Dati ako nagtatrabaho sa Laguna noong 2007 hanggang 2009. Kaso that time, nagtanggalan at isa na rin ako doon. Then hindi pa rin ako sumuko. Nag-apply ako sa Manila noong 2009 until 2011. Nakakadismaya lang kasi palakasan style eh. Kahit na candidate na ako sa pagiging ma-regular, hindi pa rin makukuha dahil nga sa palakasan. Then, noong 2011 hanggang 2021, ngayon lang, napag-isip-isip ko kasi sa ngayon, hindi na nagbibigay ng kontrata yung hospital namin eh. Kasi ang gusto nila, Saudi station na. Ibig sabihin nun, yung mga empleyado sa Saudi Arabia, halos sila na, mga Saudi na. Kaya kasabay ng kawalang kasiguraduhan sa trabaho, nag-isip ako ng negosyo. One time, may isang kaibigan na nag-o-offer sa akin ng ganitong business sa akin. Kapareho lang din sa atin. Under din ng Uno, company natin. Pero hindi ako napasalin nila.
sa system nila. Siguro may pagdududa pa ako, ganun. At nasabi ko sa kanya, yung parang upline ko dati, sabi ko sa kanya na sa October pa ako makakapag-ipon ng pera, pampuhunan. Pero siguro nainip siya o siguro nag-give up siya. Kaya tayo, huwag tayo basta-basta mag-give up. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa RGS Export online business natin. Kasi ito na yung makakatulong sa pangarap natin. That time iniwan niya na ako. Di niya alam na magpi-15 store pala. So, buti na lang binigyan niya ako ng mga videos ni Mentor Warren Trinidad. So hindi ko pa kilala si Mentor Warren Trinidad dati eh. Then lagi kong pinapanood mga videos ni ni Mentor Warren at hanggang sa nag-research ako. At nang nakita ko ang RGS Export community, doon ako nag-comment ng simple lang. Sabi ko doon sa comment ko, how or paano? Then may swerte, may siguro padala ng Panginoon. Then nag-reply isa sa nag-reply ay si Ma'am Daisy. At nung nag-video call kami ni Ma'am Daisy. Tapos ang pala niya, sinama na niya si Coach Kester. So pinakausap niya kami tatlo. Doon lumakas yung yung interest ko sa RGS Export kasi dati napanood ko na yung mga videos dati sa RGS Export. So mas lalong napalakas kasi nung nauna kong nakita si Coach Kester, kahawig kasi siya nung kapatid ko eh. Medyo kahawig siya ng mukha nung kapatid ko eh. So mas lalong nagtiwala ako. So kinabukasan, nag-activate kaagad ako. Hindi ako naging negative sa ganitong sistemang business kasi dati naman akong membro ng networking, mga dating networking. Then sa sunod na ilang araw, pinakausap ako ni Mentor Warren. Ano na pala yon? Game plan na pala yon. Doon mas lalong lumakas pa ang interest ko sa RGS online business. Dahil sa good news na sinabi ni Mentor Warren na kikita ng malaki pagka pag sundin mo lang yung sistema, yung game plan. At pagkatapos nun, naghanap ako ng paraan para madagdagan ko yung account ko. Nanghiram ako ng pera sa kapatid ko. Mga 30K una. At meron din akong mga katrabaho, nagpapa 5-6, nagpapatubo, naghiram din ako ng pera, mga 65,000. At ang kulang na lang, kukunti na lang, dinagdagan ko na lang sa sahod ko. Then, para maging mabuo na yung 15 stores ko. Then, nakuha ko lang yung
ako na kampante ako na umutang kahit na malaki or nag-invest ako kasi alam ko rin na taga Davao si mentor eh. May tiwala, mas may tiwala ako sa kay mentor kasi taga Davao siya, tapos si Esther din taga Davao din ako. So yun, mas lalong hindi ako nagnegatibo. Nag-put up agad ako ng nag-invest talaga ako ng malaki-laki na diretso. Tapos hindi rin ako kampante rin ako kasi may sa October may matatanggap akong parang hadiah ng kumpanya. So yun. Nakuha ko lang yung 15 store mga less than 2 weeks. Kaya na-awardan ako ng Global Club Awardees. Then naging fastest top performer. Then the most outstanding leader. At nasama pa ako sa 25K Club Awardee noong mga nakaraang August na awarding. At saka naging contender din, number 8 top contender. Then nitong sa huli, yung awarding natin noong October 23, nakuha ko naman yung top 7 OFW earner. Unexpected kasi marami namang maraming mga nakikita ko na ay nakapansin na mas magaling sila. At ang isa pa, mas parang nakakagana rin, nakuha ko yung first star general. Then, ang kagandahan lang sa RGS Export, online business, kasi automated na siya. Through online process, sa business natin, gamit lang ang Facebook, cellphone, at internet connection, makaka-start na tayo ng online business natin. So, maganda ang RGS Export kasi may sistema na gagalaw para kikita tayo ng pera kahit nasa bahay na lang. Mag-repair ka lang ng 4 na mga manpower. Then, pag ginaya rin nila yung sistema, 4 ng 4, doon ka na rin kikita, palaki ng palaki, ang kikitain natin nung dahil sa sistema na yon. At kailangan lang yung ibang 4, ikukuha pa rin or mag-refer din ng iba pang mga 4 din. So parang 1 by 4 by 4 by 4 by 4, parang ganon. At sa maikling panahon, nakakapag-income na rin ako ng mga kulang-kulang 50K na At least malapit ko na mabawi yung yung pinuhunan ko. At saka may mga coming pa. Etong negosyo natin ito, ginawa ko to dahil para matulungan lang yung yung pamilya. Mga magulang, siyempre mga magulang natin may mga sakit na, mga kapatid meron din. Po na matulungan sila. Awa naman ng Diyos, lahat ng dinadasal ko, parang umayon din. Parang tinulungan din ako ni God. Tapos, yung sa community pa natin, nakakapag boss ng
kasi so, yun lang na ang ano ko masasabi. Kasi parang unexpected, di ko rin alam eh. Bigla na lang, kanina lang sinabi. So, Coach Leia, okay na. Ayan, thank you so Doon much, na Coach magtatapos. Andy. Ayan, grabe, di ba? O, biglaan to, ha? Can you imagine po? Biglaan po, pero talagang nagbigay sila ng oras. Again, thank you so much, Coach Andy Badana, sa iyong oras na binigay dito sa ating gathering for tonight. Thank you so much, Coach Andy. At syempre, di ba, nakita talaga natin kay Coach Andy na sobrang laking tulong sa kanya yung RGS X4 system. Di ba? Imagine po natin, di ba? O ano yung natututunan natin doon? Kailangan wag lang talaga tayong mainip. Okay? Kasi bakit po, lahat naman po talaga ng ginagawa natin sa buhay, hindi mo dapat kakainipan. 'Di ba? Kasi again, kahit wala ka pa sa RGS X4 po, matagal na tayong lumalaban sa buhay. Okay? So, again, so thank you so much again, Coach, sa mga inspired po kay Coach Andy, mag-dyan. Kasi nga po nakaka-carry yung story ng buhay ni Coach Andy Badana. Imagine niyo po, baka kalain niyo matagal na po si Coach Andy. Hindi po, kaka-join lang po niya. Kaya nga na-shock siya na nasama siya sa OFW Top Earner. Kakasali lang po niya dito. Kaya nga po dito sa negosyo natin, walang nauna, walang nahuli. Basta't sipagan mo lang. We have to copy and follow the system lang talaga. Okay? So again, next na tatawagin ko po ngayon ay ayan, bibigyan ko siya ng oras. Again, una ko muna siyang tawagin kasi po siya po ay isa sa business partner ko. So isa ako sa tumulong talaga sa kanya at nasa malayong lugar po siya. Okay, so siya muna ang una kong tawagin kasi po sabi niya, pwede bang ako na muna kasi hanggat wala pa silang masyadong client. So pagpasensyahan niyo na po, ang ating tatawagin ay ating top 3. Okay? OFW top 3 po muna. Okay? So alam niyo na kung sino siya, di ba? So please give it up, Coach, our top 3 OFW top earner, Coach Elena Parinas, OFW from Canada. Yan. Ayan po. Magandang umaga po, magandang gabi sa inyo. Naririnig na po ba ako? Yes po, Tay. Yes, naririnig. Clear. Sorry. Sorry po sa inyong lahat dahil I really didn't expected this. Pero pagpasensyahan nyo na yung appearance ko dahil hindi nga ako ready, hindi ko alam na I'm talking to in front of you guys. In pronto, wala akong nandito ako sa trabaho. Sumimple lang ako dito sa isang sulok para I hope walang camera rito. Kasi ito yung gusto kong kasi sa pagmamahal ko sa RGS talagang halos hindi ko magawa pero talagang sa anyhow talagang gagawin ko dahil sinabihan lang ako ng Aplia kahapon pero hindi kahit mag-prepare ako ng sasabihin ko hindi ko rin talaga magawa lahat dahil nga wala akong oras dahil nandito ako sa trabaho ngayon. Sorry po kung ano man yung masabi ko. Konting-konti lang po. Gusto ko lang mag-share ng konting-konti at I hope these things will be inspiring everybody. Una po, salamat po sa RGS dahil sa pagkakataong binigay po sa amin na ma-recognize which is napakalaking bagay po para sa amin and we thank God dahil may RGS tayo na tumutulong sa ating lahat. So, ang masasabi ko lang po, dito sa RGS walang pinipili. Kahit anong nasaan ka man, kung ano man ginagawa mo, basta may desire na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, ang RGS nandito po. O katulad ko po, hindi ko sa inaano yung sarili ko. Tama po sa sinabi ni Aplia na napaka kulang talaga ako sa oras pero hindi po pwedeng hindi ko gawin to dahil nandito yung nakikita ko talagang opportunity para makapagpabago ng buhay ko at buhay ng buong pamilya ko at yung mga taong matutulungan ko.
At yun talagang gusto ko sa buhay, yung magkaroon ng matulungan at na matulungan na hindi lang ako yung aasenso at kundi pati lahat ng mga tao na gustong matulungan din. So ang encouragement ko lang po sa inyo, lalo na po lang yung mga katulad kong na OFW, I hope hindi hadlang sa atin lahat. I know na alam ko yung sitwasyon ng isang OFW dahil lalo na nung mga na ibang bansa, dahil galing ako sa Hong Kong, galing ako sa Cyprus, and I know yung sitwasyon ng may mga amo. Mahirap talaga, pero walang imposible kung ang ang goal mo ay itataas mo lagi sa Panginoon, at God will provide you anytime and any chances, basta everything will be lifted up to Him. Ang Diyos hindi natutulog, ang Diyos hindi nakikita, ay hindi kailanman pumikit para hindi makikita yung desire sa puso mo at at kung ano man yung desire mo na gusto mong gawin. Basta basta nasa kalugdan din lang ng kanyang ng kalooban. So ang pinaka point of view ko po rito is yung i-desire lang natin, desire lang natin na makatulong sa iba. Ayun yung pinakaano ko kasi yung matulungan ko yung iba na makita rin yung ang tawag dito, yung changes sa buhay mo na maibibigay ng RGS, dahil hindi mo naman ito gawing mag-isa. Nandiyan lahat yung mga coaches, nandiyan lahat yung mga mentors. Ang kailangan lang natin gawin is yung desire at cooperation. At yung pinaka top of this is yung pinaka ano mo is sorry po dahil medyo ninenervyos ako. Yung wag mong hayaan na ang environment mo ang humadlang sa iyong kalooban at sa iyong kagustuhan na mabago ang buhay mo. Tulungan mo din ang sarili mo para magkaroon ka ng makuha mo yung dapat mong gawin, kasi hindi ka pwedeng mag-rely lang sa iba, kundi dapat mo ring tulungan yung sarili mo para makita ang iyong minimithi. Unang-una, sabi ko nga kanina, hindi mo naman gagawin ito mag-isa. Nandiyan lahat, ang full support ng buong team, buong community. So nandito na lahat baga spoon feeding na lang tayo. Kung kaya mo din lang mag-attend ng mga trainings, mag-attend ng mga gathering, gawin mo para lalo kang mahasa. At yung mga baguhan na first time or baguhan ng mga OFW na nandito ngayon, tawag dito, hindi po pagkakamali o hindi po isang chance lang na nandito ka. May purpose, kapatid, bakit ka nandito. So kung hindi ka pa activate ka na, dahil nandito yung opportunity para hindi ka laging nandyan sa ibang bansa, malayo sa mga pamilya. Dahil kung hindi na ako magkukwento ng buhay ko bilang OFW, dahil kung gagawin ko ito, babaha ng luha dito at hindi tayo matatapos. So to make this story short, gusto ko lang i-encourage sa inyo mga kapatid, lalo na sa mga OFW, nandito ka na, gawin mo na ang RGS, explore para mabago ang buhay mo at hindi ka habang panahon nandyan na malayo sa pamilya. Hindi mo kailangang lumayo sa pamilya para magkaroon ng sapat na pagkakakitaan. Yan lang po, at pasensya na po dahil I need to go. I'm really sorry sa mga katulad kong magsasalita ngayon, dahil hindi ko na mapapakinggan yung sasabihin nyo. It's really unfair dahil pinakinggan nyo, pero sana maunawaan nyo na ako na I need to leave dahil it's time. Kailangan ko ng kasi otherwise I will be in big trouble. Sorry po, and thank you so much.
Ayan, thank you so much Ate Elena. Grabe, saludo, salute. Kasi nga, sa totoo lang, nagsabi siya sa akin, Coach, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, kaya mo yan, te. Magbigay lang ka lang po ng oras, ipakita mo sa kanila kung gaano mo kamahal yung RJS X4. Kasi kahit na nasa trabaho siya, talagang sumaglit lang talaga yan. Grabe, mapaluha ako sa iyo, Ate Elena. Kasi ramdam ko yung, actually, hindi naman siya masyadong kinakabahan kasi sanay na siyang magsalita, especially kapag nagagathering po kami. Saludo lang ako sa iyo, Ate Elena, kasi talagang ganito mo kamahal yung RGS X4 kasi nga kahit nasa kalagitnaan ka ng trabaho mo, te, talagang binigay mo yung oras para makapag-share sa amin. Actually, ang dami pa niyang gustong sabihin kasi sa totoo lang, grabe, basta. Anyway, again, gaya ng sinabi niya kanina, pasensya na po sa mga ibang mag-share. Nauna ko siyang tinawag kasi sa totoo lang, grabe, hindi talaga siya dapat pwede, pero sabi ko, te, bigay ka ng oras kahit short lang. Diba? Again, thank you so much po, Coach Elena. Salamat po ate kasi para ako ng kapatid yan, di ba? Grabe, imagine niyo po nakilala lang ko lang si Ate Elena po sa Facebook, and then dahil din po kay Coach Judith na later po siya din po yung mag-share ng isa sa ating mga OFW top earner. And then thank you so much po ate sa tiwala niyo po sa akin, lalong-lalo na okay, kasi under po siya sa team ko po sa Freedom Fighters po. Again, thank you so much and din saludo po sa iyo. And then, of course, syempre, di ba? I know, ang dami pa pong sharer. Pasensya niyo na ako, masyadong madaldal. Okay? Please, ayan, again, syempre po, siya po yung ating top 3. Ngayon, tatawagin po natin yung ating top OFW, top earner, top 6 po na si Coach Leticia. Ayan, OFW, I think from Malaysia. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, it's your time to shine, Coach. Hello! Good evening, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po pala si Leticia from working right now. Nasa Hong Kong po ako. At konting background po sa akin. Ako po ay tubong Iloilo and then right now, nasa Bacoor, Cavite na po ako nakatira for 23 years. Nag-migrate na po ako sa Cavite. Yun po. And andito pa ako ngayon sa Hong Kong bilang OFW. Ako po ay nag-work dito for almost 14 years po at iisang employer lang po ako. Totoo po na ang buhay ng isang OFW ay masaya, mahirap, malungkot na hindi mawari. Lalo na pag dumating yung araw ng Pasko, araw ng let's say birthday ng mga anak. Sa akin po is iniwan ko po yung mga anak ko when they are 3 years old and 2 years old. Dalawa lang po sila, babae and lalaki. Yung the most painful part is every year naman pinapayagan ako ng employer ko na umuwi, magbakasyon. Yung masarap umuwi, pero ang masakit is yung pabalik. Yung pain inside of you leaving your children na behind your back. Hindi mo sila nakikita pero umiiyak. Tapos yung longing ko rin as a mother to take care of them. Yun pong pinakamasakit, yung pong nasa eroplano ka na, pabalik umuli sa trabaho. Yun po yun talaga yung pinaka-painful sa lahat. Totoong it takes time again na mag-adjust pag nasa trabaho ka na kasi yung kalaban mo is homesick, yung kalaban mo is yun bang makasama mo sila, yun yung desire ng puso mo, but then kinakailangan po talaga para din sa future ng mga anak ko. That's why I make these sacrifices for them. And I'm so thankful and grateful sa Panginoon kasi without God, siguro sa buhay ko, isa din po, siguro there is no strength na matatagumpayan ko itong buhay OFW. Hindi po madali maging OFW, dapat ready ka sa emotions, yung strength mo dapat, saka dapat matatag ka, kayang-kaya mo yung emotions mong i-handle. At the same time, dapat meron ka laging positive of mind. Yun po yung, and at the same time, dapat lagi ka talagang naka-ano sa Panginoon, naka-anchor ka lagi sa Panginoon. Kasi for without God, your life will be on a mess, lalo na pag OFW ka. At isa sa mga karanasan ko bilang OFW, yun pong
araw ng birthday nila, araw ng graduation nila, which is wala sila. Wala ako sa buhay, wala ako doon. And as during graduation, nandun naman ako. But then yung Christmas and New Year, since naging OFW po ako, hindi ko po naranasan yun sa atin, sa bansang Pilipinas, which is nakakamiss. And at the same time, sa ngayon, so thankful naman na po ako sa Panginoon kasi mababait yung aking mga employer at yun pong kaluwagan sa trabaho. At the same time, napaka-understanding po nila. Yun po yung isa sa pinapasalamat ko sa Panginoon. And then, regarding naman po sa business na to, bakit ko ginagawa ito, matagal na rin po ako naghahanap ng opportunity na desire ko sa puso ko is bigyan ako ng Panginoon ng opportunity na magkaroon din ng business. Dati sumali na rin po ako sa business, meron na rin po akong travel and tours pero hindi rin nag-click kasi nga pandemic. Sumali rin po ako sa isang networking pero parang hindi din siya yung nagustuhan ko kasi yung sistema is so different compared sa RGS. Tapos meron din po akong kung ano-ano ini-invent na pwede kong gawin para lang maging successful at makauwi na rin. Pero at the same time, it all failed. Nung isang beses yung ka-batchmate ko si Maricel Lozada, which is kakilala ko talaga, kaibigan since high school, kaklase, meron siyang post regarding sa business na to. So nakita ko keep on posting siya and then sabi ko sa kanya, nagtanong, "Ano ba 'yan?" Sabi ko sa kanya. And then dun nag-start yung yung curiosity ko dun ko na na regarding sa business na inano niya itong RGS. So nagkaroon ako ng na why not i-try ko. So nag-decide ako na sumali sa RGS. Kaya sa una nag-umpisa sa one store, sabi ko, "Lord." Tapos akala ko yun na lang, isa lang, isang store tapos nung bandang huli meron pa siyang mga pinapaliwanag and then sa pakikinig ko sa Zoom, may mga explanation regarding sa 15 stores pero I don't mind, hindi ko mina-mind kasi ang sa isip ko one store lang. And then nung later on nag-game plan ako, nagkaroon ako ng idea patungkol sa kitaan and then regarding dun sa long term talaga na business at kung saan sa ano bang gusto mo sabi ni mentor, ang yumaman ka tapos yung isa pa is gusto mo lang kumita. Sabi ko nga tama dapat talaga sa pagyaman kasi sa pagyaman hindi lang pansarili ko talaga iniisip ko. I'm not thinking of myself but I'm thinking of my loved ones. I'm thinking to help them. Yun yung isa sa mga ko, hindi ko iniisip na yung sarili kundi yung sa akin is makatulong na rin. At the same time, gusto ko na talagang makauwi at makapiling yung aking mga mahal sa buhay, especially my children, which are already grown up na sila, college na sila. Right now, isang third year and isang first year college. So that's why ginagawa ko na to yung aking RGS para makatulong na talaga sa kanilang pag-aaral, sa kanilang kolehiyo. Tapos isa sa nagustuhan ko sa RGS is yung sistema nila. Tapos isa sa mga natutunan ko talaga is yung long term siya at the same time hindi lang madami siyang source of income kung talagang i-work mo siya, i-dig deeper mo ano ba talaga itong RGS business. Sa ginagawa ko kasi nakikinig ako sa hindi lang sa Zoom meeting natin, sa mga training, but then nakikinig din po ako sa ating company, sa Uno company. So marami din akong nale-learn mga ways of earning ng RGS. Kaya sabi ko, ay oo nga pala, talagang yayaman ka nga talaga dito sa RGS na to. Yayaman ka talaga kung talagang i-workout mo, isiseryosohin mo. And then, you have to make your own, yung initiative, gagawa ka talaga ng initiative mo to learn more. Isa yun sa mga natutunan ko. And totoong ang RGS is hindi siya yung agad-agad kayayaman. Bagkus para ka lang yung bang yung sanga na unti-unti magdadahon ka, unti-unti mamumulaklak and then unti-unti magbubunga ka. Yun eh. Parang kumbaga is I'm going to share to you regarding sa word of God. Parang kasi yung for me my business pag wala si Lord, wala 'tong business na 'to. Kasi I make sure na talagang nauna lagi si Lord sa lahat ng ginagawa ko. Yun yung isa sa favorite verse ko at inaano ko talaga sa business ko is sabi ng Panginoon, "I am the vine and you are the branches. The branches that will bear much fruit if naka-connect ka sa vine." So totoo po pala talaga yun nga. Sabi ko nga, Lord 'no, kung talagang ikaw talaga yung puno at ako yung sanga. Ang sanga na siyang magbubunga. Parang inalintulad ko rin sa business natin.
Yung RJS is yung vine and at ako yung branch, the branch that will bear much fruit. Pero unti-unti siya, hindi siya yung kaagad-agad na magbe-bear fruit ka. Kasi you need to undergo training, you need to attend Zoom meeting, you need to attend more learnings kinakailangan mo para ikaw ay magbunga. Ganon din yung ginagawa ko right now sa RJS. Kinakailangan yung unti-unti at kinakailangan dapat nakakabit lagi sa RJS, nakakabit lagi sa company. Kasi kung ako ilalayo sa RJS, then this business is nothing. This business will not bear much fruit. And this business will not be a blessing to others. And this business will not be a blessing to my family. That's why I make sure na talagang na-attend ako ng training. Doon minsan hindi talaga maiwasan na wala ako sa Zoom kasi nga dahil sa buhay ng OFW, need to work. Tapos minsan kinakailangan mag-off cam kasi nga katabi mo yung amo mo. Syempre respect to them naman. Though they are good, mabait sila, pero kinakailangan din talaga na yung respeto din sa kanila. Tapos yun nga yung isa sa ano ko talaga is sa business natin na to sa RJS, isa sa mga natutunan ko talaga sa kung bakit unti-unti ako naging successful is because yung dapat talaga pupunuin mo yung sarili mo ng kaalaman patungkol sa business. Hindi naman lahat talaga na ibibigay sa Zoom, hindi naman lahat talaga na kayang ibigay ng mentor or ng coaches. You have to make your own. Kinakailangan mo talagang maging yung initiative to learn more. Kumbaga ang RJS kasi hindi lang sa business natin nagagamit yung ating mga learnings, kundi sa everyday of our life. May magagamit din natin yung learnings natin, yung mga na-share sa atin ng mga coaches, yung mentor natin, yung ibang nag-share, magle-learn ka rin dun ma-adapt mo din everyday, lalo na yung sa mindset, mababago yung mindset. Ako especially, doon ako natututo yung sa mindset, yung pagiging positive regarding sa business, regarding how to handle yung mga negative, yun isa dun po dun sa mga natutunan ko. Ang dami kong natutunan, hindi mo lang dapat i-adapt sa business yung learnings mo, kundi sa everyday of your lives, magagawa mo din siya. At isa nga po dun sa natutunan ko bilang isang magiging branch, dapat pala talaga isa connected talaga ako sa RJS. Parang ganun din tayo. 'Di ba? Kung tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Hindi tayo magbubunga, hindi tayo magdadahon, hindi tayo mamumulaklak, hindi tayo magbubunga ng madami. Once you're connected talaga sa Panginoon, yung branch natin talagang will bear much fruit. At ganun din yun, yung madaming mabibless pag marami na kasi tayong bunga, pag nagkataon na, kagaya din po yun sa kagaya din, di ba kagaya, just like sa RJS, let's just put it an example. Si RJS is yung pinakapuno, tayo yung branches, yung mga coaches is yung ating mga branches. Tayo yung mga sanga na nagsangana na kagaya nila, sila yung mga nagdahon, nagbunga, nagsimpumulaklak. So tayo yung mga sumibol na mga sanga nila So dapat, ganun din dapat na magkaroon din tayo ng sarili nating matibay din na sanga na nakaangat din dun sa ating mga coaches. And then doon tayo kukuha ng mga learnings din natin. Tapos doon tayo makikita din natin na magkakaroon din tayo ng pagbubunga natin, magkakaroon din tayo ng mga downlines din natin. And then yung downlines din natin, gano'n din, they will bear much fruits din po. Yun po yung isa sa mga natutunan ko sa business na to. So dapat talaga is hindi lang tayo puro business, hindi lang tayo puro yung madali ang pagyaman. Kasi hindi naman po totally sa pagbi-business na learn ko na hindi siya kaagad-agad Kahit nga sa Rich Dad, nababasa ko rin doon, ang pagyaman hindi siya yung madalian kundi yung talagang siya, you have to work out for it. Hindi yung lang siya, hindi siya overnight na pagyaman because it will takes time. Wag po tayong mag-alala kasi nga dito yung RJS natin, yung company natin is matagal na. Kumbaga yung pundasyon is nandun na siya. Matibay na talaga yung pundasyon. So hindi na tayo magwo-worry doon. Tsaka long term po itong ating business. So bilang OFW, kagaya ko sa mga OFW din na nakikinig right now, is gawin po natin ang business na to na ito yung magiging maging kaparaanan na tayo ay makauwi, makapiling natin yung ating mga mahal sa buhay. At the same time,
lagi nating unahin si Lord, lagi nating i-acknowledge siya. Alalahanin natin lagi na siya yung puno, tayo yung sanga na magbibigay kapurihan sa kanya at sa ating company na to. Yun lang po yung aking mai-share sa inyo. Maraming salamat po sa RJS X4 na to, sa ating mentor, kay Mentor Warren, sa mga coaches, kay Coach Kester, Coach Marcel, Coach Lea, and sa iba pang coaches, at sa mga kapwa ko ka-RJS. Thank you so much po. Nawa may na-learn po tayong sa aking sharing na ito sa gabi. Thank you po. To God be the glory. Yan, di ba? Grabe. Thank you so much, Coach Leticia. Ang dami ko natututunan sa iyo, Coach. Ha? Grabe, ang dami nag-sink in sa mga sinabi niya. Tama talaga eh. Sa totoo lang. Grabe. Grabe. Na-Rex training ka na ba, Coach Leticia? Kasi alam sa totoo lang, parang ka naka-attend na ng Rex training na nalalaman mo na ang ibig sabihin ng buhay. Grabe, pag kayo ay maka-attend ng ganyan na yung training na yung sinasabi ko, nandun na eh, mga sinasabi na ni Coach Leticia, tama talaga, grabe yung mga words of wisdom na lumabas sa bibig niya. Ganun talaga pagkasama natin si Lord. Hindi lang po sa buhay natin, kundi pati na dito sa ginagawa natin. Kasi honestly po, itong negosyo natin, guided tayo ni Lord. Diba? Kaya nga kami dito, may mga Bible study kami, diba? Kasi nga, again, unahin talaga natin si Lord. Tama yung sinabi ni Coach Leticia na kailangan dikit po tayo sa puno. O sino yung puno? Yung RJS X4, diba? Sino yung pinakapuno? Sila, si God, diba? So dapat maniwala tayo kay Lord na talagang may mababago sa buhay mo at syempre marami kang taong matulungan na mabago ang buhay. Okay? So, yan, speaking of mabago ang buhay po sa totoo lang, yung nag-share po pala kanina si Ate Elena, hindi lang po siya sa RJS X4 po na nagkaroon ng award. Isa din po siya sa Sapphire Executive, not only in RJS X4 but the whole Uno company. Bakit siya naging Sapphire Executive? Dahil po sa love niya sa produkto. Kasi sa totoo lang, honest si Ate Elena, before ayaw niya na magnego, ayaw niya na ganito, ayaw niya ng ganito ba, recruit or invite, kasi sa totoo lang, hindi naman tayo nag-recruit dito, di ba? We are sponsoring. Ang gusto lang talaga po ni Ate Elena is just the product. Kasi nga, she really love the products. Siya po yung lagi kong pinapadalhan bound to Canada. Wala po ako ibang pinapadalhan bound to Canada. Imagine niyo po, she really have to spend a shipping fee 12,000 pesos. Shipping fee pa lang po yun. O ikaw nga, sige nga. Ikaw andito ka sa Pilipinas, di mo magawa. Siya nga lang eh. Shipping fee pa lang yun. Paano pa kaya yung products? Okay, at then ito pa, si Coach Elena din po, 15 stores holder, hindi lang po siya, pati anak niya at saka yung partner niya, 15 stores holder din po siya. Diba, sobrang sarap. Okay, anyway, and then thank you so much, Coach, Coach Leticia, sa sobrang ganda ng sharing mo. Sige po, pakibaha po ng thank you message dyan kay Coach Leticia, kasi nga po, munti ka na kumapaya kanina, buti na lang, napigilan ko si po nang lumabas. Joke lang. Diba? Kasi syempre, buhay ko yun. Again, that's my life before. So, that's the reason why na sobrang nagpa-thank you din po. Thank you din po kay Mentor Warren. Maraming salamat din po sa tiwala. Kasi pag OFW talaga ang labanan, ako yung pambato niya. Thank you so much po, Mentor Warren Trinidad, Ma'am Dayan, and the rest of the coaches here in RJS X4 community. Okay, so again, wag ka munang mag-leave. Okay, grabe. Stay put ka dyan. Tawagin niyo pa yung iba. Grabe, 150 tayo ngayon. Diba? Kasi po tatawagin na natin ang ating napakalupit from Team XR ulit. Ito yung Team Laban, okay? OFW, top earner, top 5, si Coach Marites. Ayan, so Coach Marites, it's your time to shine. From Malaysia. Tama ba ako, Coach? OFW from Malaysia. Ayan. Maayong gabi, Coach. Maayong gabi sa Maayong gabi, Coach. Maayong gabi. Magandang gabi sa lahat po, Mentor Warren at sa mga coaches. Magandang gabi po sa lahat. So, magbibigay lang po ako ng konting share about my background. OFW po ako from Malaysia. 16 years na po ako dito sa Kaloy, sa Ginoo. Dugay-dugay na gyud. Bilang medyo matagal na po ako sa Malaysia, so naka-join po ako sa RJS dahil po sa applying ko na si Coach Judy Bernal, yung ating top earner number 2 sa OFW po. Siya po yung nag-encourage sa akin na mag-join sa RJS X4 po. Siya yung nag-invite sa akin, nasubukan yung ating negosyo.
na ito din po ay nakapag-activate na siya dahil dun sa kanyang, I think, ano niyan, parang close friend or ano niya, kamag-anak pa niya si Coach. So, ako po nun kasi nung una, hindi naman sa nahirapan ako or na ano nung nagpa-activate ako. Dahil nung nagpa-activate ako, si Coach Judy lang kasi yung nagpapaliwanag na maganda yung ating kampanya. Subukan natin kasi malay mo ito yung makapagpauwi sa atin sa Pilipinas. Malay mo yayaman tayo dito. So ako po kasi inaamin ko po talaga na nung unang time na yun negative po talaga ako. Talagang inaamin ko po yan talaga. Kasi nung sinasabi niya sa akin na mag-join ka na Tikya, mag-join ka na. Subukan lang natin. Kasi talagang nakikita ko yung kalakaran ng negosyo talagang legit. So ako po naman po, so kasama ko si Coach Judy sa bahay. So yung tiwala parang naandoon, pero yung nega andoon din po. Hindi natin maiwasan yun kasi gaya ko nga po na-scam na ng 2 beses. So parang nahihinaan na po ako ng loob pagdating sa online business. So ang ginawa ko po lang po, so parang inano ko na lang, sabi ni Coach Judy na magpa-activate ka na, subukan mo lang. So habang po nagsasalita si Coach Judy, so parang wala naman po sa damdamin ko yung pakinggan siya kung ano man yung lahat-lahat. So parang, sige na nga, sige, i-activate mo ko. Wala namang mawawala sa akin yung sa loob kong ganyan. Pa-activate mo ko. So sabi niya, ilang store ba? 1 store? Sabi ko, 3 store mo kasi sabi mo nga, di ba, maganda pag 3 store diretso. So nag 3 store po kaagad ako. Tapos ginawan ko ng paraan kasi kahit papaano po may savings na kaunti kasi alam niyo naman po ang OFW, pag monthly talaga ang sweldo naka-divide na kung para saan, bayarin, para sa padala, ganyan-ganyan. Tapos nagpa-activate po ako, tapos inausap ako ni Coach Judy na i-game plan na ako ni Mentor Warren. Sabi ko, sino ba yung Mentor Warren? Sabi ko, yan yung founder. Sabi niya, sige makinig ka lang, saglit lang yan, di yan matagal, mga 10 minutes lang yan, malayo pa yung 10 minutes. Sabi niya, matagal lang yan 10 minutes. So sabi ko, okay, sige. Noon pong na-game plan ako ni Mentor Warren, hindi ko po talaga ini-expect na yun yung magiging result, yun yung magiging feeling ko after nung naano po ako nung na game plan na ako ni Mentor Warren. Kung sa game plan kasi ni Mentor Warren talagang parang tago sa puso ko yung parang 100% gustong-gusto ko nang talaga mag 15 store kasi yun pala ang ano pala doon pag 15 store ka talagang ang ganda ng pasok ng parang napakaliwanag para sa iyo yung income mo, madali ka na mag-invite. So kasi pag 15 store tayo may income. Tapos syempre po alam niyo na yun yung taong hindi pa natin na-invite, andun yung mega eh. So once na nakapag-posting na tayo ng income, parang andali na lang nung step na mag-invite ng tao. So kung paano ang reflect sa iyo ng 15 store. So hindi ko po pinagtagal, I think hindi po ako umabot ng 1 week or more than 1 week lang ba, 15 store po kaagad ako. So ginawan ko talaga po ng paraan kung kaya ko mag 15 store. Kaya ginawan ko talaga ng paraan diretso. Tapos nung nag 15 store na po ako, doon na ako nagpasalamat talaga na sa mga coaches ko like Coach Judy, ni Coach Dudes, Coach Slut, Coach Kester kasi lagi po akong motivate nila na okay, pag lang ma'am, wag kang negative, nandiyan talaga yan. Try lang kasi i-reject ka talaga. Hindi yan maiwasan. So doon ko naman napasok sa isip ko yung reminder ni Mentor na bago ka lumayo ng taong invite mo muna yung pamilya mo. So, ang ginawa ko po, Coach Lea, diniretso ko yung kapatid ko, 2 kaagad. 2 kapatid ko, isang asawa ng cousin ko, si Coach Daphne, at saka yung isa niyang may isa siyang, yung aking kaibigan din nasa Pilipinas. So,
para sa akin po, napakadali po sa akin nung aking naging 4 agad kasi sinunod ko lang yung step na sinano ni mentor eh. Magpa-activate, mag-15 store, i-invite mo muna yung pamilya mo, tapos saka na yung mga kaibigan mo. O di ba, mabilis po sa akin talaga. Talagang nawala yung mga agam-agam ko, nawala yung negative na feelings ko na baka nga scam to, may scam ako ulit. So nawala po yung talaga lahat. Kung ano po yung feeling ko, kung ano yung deepest why ko, kung bakit ako nag-activate, wala po talaga yun, nawala lahat yun. Dahil nung na-prove ko na po na kumikita ako, nakapag-invite na ako, sila din, nag-15 store na din. So nandun po yung ano ni mentor, yung turo ni mentor, yun lang po yung sinasabi ko sa kanila talaga. Sunod tayo sa proseso kung papaano, step by step. Ang mga nega na comments ng tao, hindi natin yan maiwasan. Kasi pinapaliwanag ko rin sa kanila, kahit ako may sweldo, kahit mabait yung amo namin, wala kami masabi talagang magkasama kami ni Coach Judy, isa lang yung amo namin for 16 years. So wala po kami masabi sa amo namin. Talagang napakabait at nakakaintindi sa amin, sa sitwasyon namin. Pero syempre hindi naman po tayo habang buhay na naandito eh. Gusto din natin makapiling yung pamilya natin. So ang sa akin lang po naman, kaya ako nagpursige na talagang nagmo-motivate din ako, nag-i-invites palagi. Sa awa ng Diyos ngayon ay 8 invites, 8 direct na ako. At saka yung grupo ko talagang lumalaki. Sa grupo ko, 31 na po kami, Coach Lea. So sa akin lang yung grupo sa mga downlines nila. So 31 na kami. So napaka-bless ko po sa bandang yon. Tapos kasi iniinano ko sa puro po kasi halos OFW yung aking mga downlines. So sabi ko, maganda itong naumpisahan natin kasi ang kumpanya natin ay legit. Isa pa, talagang maliwanag yung income natin. Isa lang talaga is para-paraan lang. Means isingit natin yung mag-invite, isingit natin yung Zoom. Kasi nandun yung future natin eh. Nandun yung future. Oo nga, may sweldo tayo, pero hindi naman tayo habang buhay na andito. Sabi ko. Tapos maganda yung pag-uwi natin, may naumpisahan na. So hindi na tayo nangangapa. Kasi may naumpisahan na tayo kahit naandito. Kahit naandito tayo, kumikita rin. So, ngayon lalo na ngayon na pandemic, yung mag-iisip ka na ano kaya, hanggang kailan kaya ako safe dito, yung ganyan. Papasok po talaga sa isip yun. Sa lahat ng OFW po talagang papasok yun. Paano yan pag ano nangyari sa akin? Manandun yung mga anong ganyan eh. Kaya yun yung magpupush po talaga sa aming mga OFW na mag-invite, sumunod sa mga tinuro ni Mentor Warren. Yun lang po yung mga strategy dapat na sundin lang. Yung nega na feelings talagang yun ay minsan pag wala nang na-invite, magiging nega po yung minsan yung iba po. So, kailangan kong hilutin. Andun talaga yung tulungan ng team. O ate, yung ano po, yung downlines ko, ganito, ganyan. So, kailangan, magtutulungan tayo. So, andun din po yung isa din yan sa natutunan ko sa RGS X4, yung tulungan po. Isa po talaga yan kasi minsan pag ako walang time, so ito isang coach tutulong sa akin, si Coach Lutlot, andyan si Coach Judy, follow up, si Coach Kester. So isa po yan sa napaka-bless din po sa akin na may mga coaches akong tumutulong sa akin at saka sa mga downlines ko na patuloy na lumalaki. Yun ay nagpapasalamat po ako dahil na-prove po nila na legit yung ating kumpanya at talagang malinaw yung kitaan. At saka kung sabi ko kung may tanong, itanong, wag itago. Talagang itanong kung ano yung dapat malaman para mawala yung negative feelings. Yun naman po yung palagi kong inaano sa kanila na follow the step kung ano lang yung inano ni mentor sa atin nung minomotivate tayo, nung gini-implant tayo. Kasi yun lang yung paraan para din tayo umangat. Sabi ko kasi hindi na masama yung magka-income ka. Ako coach, I think 2 months pa lang ako pero hindi na masama na kumita ng 100,000. O di ba? So tinuturo ko sa kanila, hindi ko sinasabi sa inyo, sabi ko na nagyabang ako dahil 2 months pa lang kumita na ako ng ganyan kalaki. Sabi ko, hindi naman kasi
lahat naman din tayo kikita ng ganun. So, ano lang kayo, bless ako sa inyo, kung ano man din yung maitulong ko sa inyo, sabihin nyo rin sa akin. So, at least tayo nagtutulungan. So, lahat tayo, kasi pareho tayong OFW, so lahat tayo mag-grow na sama-sama ng pareho, sabi ko sa kanilang ganyan. Yun lang naman ang mahalaga din doon, at saka talagang mag-15 store, yun ang napaka-importante, gawan ng paraan, kasi nga yun nga yung sinasabi ni mentor, kung yun ni Coach Kester, na kung gusto mo nga ng iPhone 13, gustong-gusto mo magbenta ka talaga ng magsangla ka, maka-iPhone 13 lang O, di ba? So, para sa akin naman, sabi ko, hindi ko kinahiya, nagsangla talaga ako. O, di matubos ko na rin siya paunti-unti, pero sabi ko, doon nyo matatamasa yung inyong success pag na nagka-income na kayo, marami na naka-income na kayo, at saka naipundar nyo. Ang turo ko po sa kanila, once na may nagka-income, nagka-cheque, nagka-cash na kayo, ibili nyo ng para sa sarili nyo, reward sa sarili nyo, na one day, masabi nyo, oh, ito nabili ko dahil sa RGS Export. First ko tong pera, first ko tong sahod. Tapos sabi naman I think ni Daphne, sabi niya, ate, anong gusto mo dun sa'yo sa in-income mo? Sabi ko, para sa akin, may binili kasi akong lupa. So doon ko siya doon ko siya ilalaan. So hindi yun mawawala. O compare din naman sa'yo, sa'yo na rin yun kung ano ang i-invest mo. So para po lalong ma-motivate yung ating sarili sa bawat isa, kung gaano kaganda yung ating kumpanya while ga-invite tayo. So maganda po kasi yung nag-invite ka na may na-approve ka, kasi talagang yun po ang kalakaran pag online business, talagang sabihin sa'yo, oh, yumaman ka muna, susunod na lang ako sa'yo pag mayaman ka na. Oh, di ba? Tapos pag minsan po talaga may na-encounter na, oh, di ba nag-online business ka na? Bakit hindi ka pa nakakauwi? Ba't nandyan ka pa rin? Ba't hindi ka pa umuwi ngayon? Sabi ko, darating din tayo dyan. Mawawala lang si COVID, uwi na ako. Sige. Yun lang po naman na aking ma-share po sa lahat ng OFW. Push lang po at wag maging nega. Talagang push to road to 15 store. Yan lang po, at laging magdasal. Yun lang din naman po ang kasama natin palagi. Salamat po, Coach Leia. Ayan, thank you so much, Coach Marites. Grabe talaga to. Para naman to hindi mga first timer na mag-talk. Di ba? Anyway, thank you so much, Coach Marites. Di ba? Grabe, sobrang ganda ng mga sinabi ni Coach Marites po. Di ba? Tama, i-push mo lang. Tama, tuloy-tuloy mo lang. Di ba? So, and then, kailangan po talaga, meron tayong resulta or may income talaga. Kasi nga, kapag nagpo-post tayo sa Facebook, yun, kagaya sinabi nila kanina na dapat wag tayong matakot o wag na mawawala yung magpo-post tayo sa Facebook. Marami nagtatanong, bakit kailangan mag-post ang pera, ganyan. Okay, ang sagot, ganito. Kaya po namin ginagawa yan kasi nga po, pinapatunayan namin ang negosyo namin ay legit. Hindi kami nagtatago sa mga tao. Kaya po pinapublic namin yan kasi para malaman nila na totoong tao po talaga yung mga kausap nila. Okay? So, again, thank you so much po, Coach Marites. Okay? Moving forward tayo kasi nga pa medyo Ayan, so let's give it up. Our top, of course, yan. Thank you so much, Coach Leticia. Dami pang thank you. Ayan, thank you again. Please give it up. Our OFW top 4. Coach, ayan, Coach Daisy. Grabe, puro pala to XR halos, no? Ayan. Yan, okay na, Coach. Mag-unmute ka muna, Coach. Okay na po. Ayan, yan. Good morning po sa lahat. Ako po si Daisy Condino from Singapore, Natubong, Iloilo. Isang barangay lang po kami ni Ma'am Leticia. Nag-abroad po ako dahil naisip ko po na ito po yung paraan na makapag-ipon at mabigyan po ng pamilya ko ng magandang buhay. Pero hindi po pala madali, lalo na kung meron pong emergency sa Pinas. Dahil yung naiipon mo po, naubos po, naipadala, minsan kulang pa, kaya kailangan mo pa manghiram. Tapos pagdating ng sahod, yung instead na pang savings mo, kailangan mong
pambayad sa utang. Kaya nung na-invite po ako ni Ma'am Maricel nung April, sabi niya mag-join daw po ako. Pero nung sabi ko, kasi sa isip ko po, nagdadalawang isip nga po ako dahil syempre pag sinabi pong networking, ang pumapasok po sa isip natin, scam. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa katapusan lang ng May ako magpapa-activate. Pero nung first week of May, nag-celebrate po ng Easter Sunday yung amo ko at nabigyan po ako ng bonus. Kaya yan po yung pinang-activate ko. Tapos nung nag-game plan po ako ni mentor at mas lalo po ako na-excite na kaya instead na isang store lang, nanghiram po ako sa amo ko ng pang-additional stores. Tapos pero bago po ako pinahiram ng amo ko ng pang-additional stores, nag-research po siya muna kasi ang sabi niya wala pong problema sa pera. Kaya ang gusto lang po nila na ang papasukin ko po legit. Kaya nung napatunayan po nila na legit yung RGS X4, binigyan po nila ako pinahiram po nila ako. Kaya tapos yung ibang pang-ad store ko po, hiniram ko po sa tatay ko. Tapos yung isang store, binigyan din po ako ng kapatid ko. Hanggang sa nakompleto ko po yung 15 stores. Tapos kasi iniisip ko din po kaya po ako sumali sa RGS X4 dahil iniisip ko din po ang future ng mga anak ko. Kasi at saka gusto ko na rin na ayoko kasi pong lumaki sila na hindi po ako kasama. Mahirap po kasi dahil sabi nga ni Ma'am Leticia, tuwing may okasyon, birthday, Christmas, hindi mo sila kasama. Tapos kung nakakauwi din po ako ng Pinas nung wala pa pong pandemic, nakakauwi po ako 3 times a year. Pero hindi po natataon yung bakasyon sa birthday nila. Kaya po nakakalungkot dahil gusto mo pong mag-prepare ng mas maganda para sa kanila pero hindi po, kung ano lang po yung nakakaya ng mga relatives na ihanda para sa kanila. Tapos lalo na po yung nakakalungkot po pag mga special occasion, kagaya po nung nag-first communion yung anak ko, instead na ikaw yung kasama nila, yung helper po namin yung sumama sa kanya. Kaya nakakalungkot lang po na isipin na malayo ka sa mga anak mo. Na pag may mga okasyon, iba yung uma-attend para sa kanila. Kaya laking pasasalamat ko po kay Ma'am Maricel dahil na-invite niya po ako sa RGS X4. Dahil maganda po siya pag napag-aralan po ng mabuti at dahil marami pong paraan na kumita po sa RGS X4. Kung alam mo lang po yung pasikot-sikot or kailangan mo lang alamin yung mga sistema kung paano po kumita ng malaki. Kaya mas lalo po ako na-inspired na mag-join, na-inspire na ipagpatuloy ang RGS X4 lalo na nakakasama ka sa mga awarding, tapos sa mga kita dahil tsaka nakaka-inspire din dahil yung deepest why mo ang mga anak mo. Sorry, speechless.
Kailangan lang pong pag-aralan yung RJSX for, sorry po, na-blanco. Yun lang po, Coach Lia, sorry. Yan. So thank you so much, Coach Marites. Coach Daisy, Coach Marites. Oh, I know, huwag kang mag-alala, naiintindihan po namin kayo, but still, so thank you so much po sa oras na nagbigay na talagang nag-share ka ng konting story po sa buhay mo dyan at kung bakit mo ginawa yung RGS Export. Again, lahat naman tayo may reason, di ba? So, kailangan, tama yung sinabi ni Coach Daisy po, kailangan po ang paghugutan mo ng lakas dito is yung family mo, not only for the money. Kasi bakit kung sasali po tayo dahil lang po sa pera, pag hindi ka kikita, mag-give up ka. Pero pag sumali ka dito, hindi lang po sa family mo, kundi pati po sa pagtulong po sa maraming tao, ay grabe talagang ito na po talaga ang gagawin mo ng todo-todo na, di ba? So again, thank you so much, Coach Daisy, sa lahat ng mga sinabi niyo po, sa mga share niyo po sa amin. And of course, syempre, diba, moving forward tayo kasi nga meron pa tayong dalawang speaker na natira. Okay, so ito na. This is it. This is our OFW top 2 earner. Okay, yung pinagmalaki kanina ni Coach Marites na yung kasama niya sa bahay. Na grabe, saludo din po ako dito. Okay, kasi grabe, napakasipag. Sila po yung mga tao na nagtiwala kahit na nasa busy po. At saka bagong-bago pa lang, 'di ba? Dito sa negosyo natin talagang kumikita na ng malaki. Again, please give it up. Please help me welcome our OFW top 2 earner, Coach Mark, Coach Judy Bernal. Ano ba yan, Coach Judy? Sorry ha. It's your time to shine. Wow, blooming si Coach Judy. Hello, Coach. Coach Lia, good evening. Thank you. Thank you so much sa pag-welcome, Coach. Good evening sa ating lahat. Wala na akong masabi. Nasabi na ng partner ko na si Coach Marites. Ano pa yan? Naubusan na ako. Pero ito na lang ang na-experience ko talaga. Siyempre, magpakilala muna ako dahil alam ko marami po ditong mga first time ko dyan. Good evening sa inyong lahat. Ako po si Maria Judy Cordova Bernal, taga Negros po, San Carlos City. So, bali, dalawa po yung province ko, San Carlos City at saka Bacolod City. So, yung dila ko po, ang daming dialogue, ang daming tune, Ilongga, Cebuana, hanggang ngayon, Malaysia na, Tagalog. Naghalo-halo na po. Pasensya na po kayo kung matigas yung pananalita ko dahil ang dami kong dialogue lang na kukuha. So, nagpunta po ako dito sa Malaysia dahil po alam naman natin sa hirap ng buhay, sikapin natin dahil as a single mother lang po ako sa isa kong anak. So, nag-abroad, una po pala, nagpunta ng Manila na masukan bilang katulong hanggang yung amo ko sa Manila, naging good friend din ng amo namin ni Coach Marites dito sa Malaysia. So yun po silang nag-recommend sa amin dito. Kaya napakaswerte lang po namin na mababait yung amo namin. So sa tagal na po, bali na ahid lang ako kay Ma'am Marites kahit sa pagpasok dito sa trabaho hanggang sa RGS Export, naahid lang ko ng kunti lang talaga. So ako bali ang nauna sa kanya. Tapos bali 17 years na rin po ako dito. Isa lang ang amo namin. Sa umpisa kasi sa hirap din ng buhay, yung sweldo namin noon maliit pa. So nag-aaral pa yung anak ko. Sige, padala, wala kaming bahay, nangupahan lang yung anak ko sa Manila. Hindi talaga kasya. Hanggang pagtapos yung anak ko, napunta dito ng Malaysia, nagtrabaho din dito. As a waiter lang po, kasi yun lang pong trabaho niya rin. Kulang pa rin. Hanggang nag-asawa siya, nagkaanak na, dalawa yung apo ko, tumutulong pa rin po ako. Wala pa rin po kaming bahay. So parang napaka-frustrated ko na magkaroon ng bahay kasi ang hirap yung mangupahan ka hanggang kailan. Bayad ka ngayon, utang ka na naman bukas. Diba? Ang hirap. So gusto talaga. Ang dami ko nang nasayang na pira dahil sa kagustuhan kong bumili ng bahay na wala ako doon sa Pilipinas. Inaasa ko lang sa mga kaibigan, kakilala, tapos na embargo dahil hindi ko napatuloy. So ilang bisis yun, 2 bisis yata. Tapos ito na ngayon, yung last na nasabi ko sa anak ko, sikapin ko talaga itong makakuha na ng bahay dahil para sa inyo, dahil mga apo ko. So,
sige, nakakuha po ako. Magkatabi lang po tayo, Coach Lia, dyan sa Lancaster. Yan po sa Cavite. Mayroon na po ako dyan, 10 years to pay. So ngayon, naka 6 years na po sa awa ni Lord. So sabi ko nga, sa edad kong ito, 56 na ako, ang tagal ko pa matapos. May 4 years to 5 years pa yata yan. So isip ako ng isip kung ano ba, nagpapaluwagan kami niya ni Coach Marites kasi gusto namin makauwi kung ano yung project namin sa aming mga masahod sa paluwagan. Isip ako ng isip kung anong gagawin sa probinsya pag nagsahod sa paluwagan. Wala wala talagang idea dahil ano man bang manegosyo doon na puro naman sabi nila, ang hirap magnegosyo pag hindi ikaw ang humahawak. Oh. So bali, ito na ngayon, yung nakilala ko na, yung dati kong ka-close friend talaga, sila ni Dodge Walibalo sa Kanilot-Lot, yung mag-asawa na yan. Tapos yan si Coach Jantan, si Kister Jantan. Ano po yan, maliit pa yan noon. So nung nakitaan ko na sila na mayroong pinupost, noon niyaya na nila ako na mag-join, kaso lang niga ako, binabara ko siya, iniinsulto ko pa, sabi ko, magpayaman muna kayo dyan. At pag yumaman na kayo, pautangin niyo ako bago ako magpa-member dyan. Ganon talagang ko, so bali, talagang negative ako, parang wala lang. So wala naman akong kakilala sa Facebook talaga dahil wala din akong alam sa Facebook kung paano, basta lang ako mag-Facebook, mag-post, mag-share, ganon lang po. Nakita ko to ngayon yung upline ko na si Dodge Galibalos na mayroon siyang pinost talaga na income. So sabi ko, ba to? Totoo talaga to siya, nag-i-income siya talaga. So nung bandang itong taon na to, kasi last year ko siya nakita, last year niya ako ni-invite, tapos ayaw ko. Itong taon na to, nung July, parang parang nagkaroon ako ng interest sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ba talaga totoo yan. Sabi niya, opo ate, totoo to, may income na po. Sabi niya, kausapin mo si Jan, si Coach Kister Jan. So nung kinausap ako ni Coach Kister Jan, parang napilitan pa ako dahil sabi ko, paano kaya yan? Sa ganito kong sitwasyon, sa sitwasyon kong ganito, pwede kaya yun mangyayari sa akin na wala nga akong kaalam-alam dyan. Kaso lang, naisip ko, sa products na lang po. Sige, bibili na lang ako niyan, ang activation ko dahil may products naman, yun lang ang kagandahan doon dahil hindi ako lugi, nag-shopping lang ako ng products talaga. Di sabi ko, sige, pa-activate ako ng 9,148, total may products naman na worth 10,000 kamo. Okay lang yan, gagamitin ko naman. Pagkasunod na araw naman, tinuruan nila ako na mag-attend sa Zoom. Wala akong kaalam-alam, ano ba yung Zoom na yan? Hindi ko alam yan. Mabuti na lang, yung cellphone ko, may na talagang Zoom dahil bigay yun ng alaga ko. Sabi niya, i-click mo lang po yan, yung Zoom. Alam niyo po, sa totoo lang, sa pagka-ignorante ko dahil mga ako, wala akong alam. Ito lang masabi ko, ang ganda talaga ng RGS Export dahil wala, tama yung sinabi mo, Coach Lia, walang pinipiling tao dito. Matanda man, bata man, o wala kang pinag-aralan, professional, pwede ka dito, basta sikapin mo lang palang aralin siya. Dahil malaking ang masabi kong papasalamat sa kanila ni Coach Lot-Lot at sa ni Ma'am Sahara, dahil sila yung dalawa nag-motivate sa akin kung anong gagawin ko, kung paano ako mag-ad store. Sila yung lahat, sila yung dalawa, nag-video call kami na, ganito ate, gawin mo ate, dahil wala nga akong alam kung paano mag-share, paano mag-tag sa Facebook, paano mag-copy-paste na yan. Inisa-isa po yan nila turo sa akin, dahil hindi ko alam po yun kung paano. So ang napakaswerte ko lang dahil nagkaroon ako ng Ma'am Coach Lot-Lot Balibalos at saka Ma'am Sahara dahil sila yung dalawa nagtsatsaga sa akin, ituruan nila ako. Kahit nasabi ko, hindi ako nagpasalamat sa kanila ng diretso, pero nasa puso ko yun na laking utang na loob ko sa pagtuturo nila. Bilang good teacher sila sa akin na pinagtsagaan nila ako na katigas ng ulo ko, yung bakuna, yung bang atigas na ng utak ko sa parting gadget or yung sistema. Pero sinikap ko dahil sa kanila. Paisa-isa yan. Ate, itag mo ganito, hanapin mo yung mga ulo ng tao dyan, may itag mo dyan. Ikapit-paste, inisa-isa yan. Si Ma'am Sara, grabe din yung pag-motivate niya sa akin. Kahit na sinatawag siya ng amo niya, nagsisigawan sila ng amo niya na kahit naka-bluetooth yan siya, nagtuturo pa sa akin, ganito ate, ganitong gawin mo. So naisip ko, parang tinamad ako nung una, gulo naman ito, dami kong gagawin, nakaka-stress naman to. Pero naisip ko na bakit ang tiyaga nga nila akong turuan, ba't hindi ko kailangang matutunan.
So natuto po ako sa copy paste na yan, kung ano ba yung magtatag, kung ganun, kasi magawa ng email na, si Coach Marites Alianic yung pinapagawa ko lahat, dahil wala nga akong alam talaga, dahil ano lang ba naman ako, Coach, wala naman akong tinapos kahit elementary, di ba? So doon, dito sa business na to, masabi ko na nakaka-proud siya, dahil kahit pala wala kang pinag-aralan, kung talagang devoted ka lang na gawin mo talaga yung tinuturo sa iyo, magkakaya mo at sa kasabayan mo lang ng dasal. Hindi mo talaga ialis sa isip mo, unahin mo talaga na, Lord, tulungan mo ako, gabayan mo kami dahil nandito kami, patunayan namin na totoo talaga to. At kailangan namin tumulong din sa kapwa namin kung gusto nila talaga na umasinso, kailangan ko rin silang tulungan dahil isa din akong natulungan. Ganun talagang pinaghawakan ko. So sabi ko nga, wala naman akong ibang dito, puhunan kundi ang magtiwala. Magtiwala sa kanila at magtiwala kay Lord. Kahit na nung una wala akong pera, sabi ko, paano to? Yung first store na kaya ko kasi may pera pa ako na 9,148 yung pang natira sa sweldo ko. Yung sunod na magpa-activate na mag-add store, wala talaga. Tapos nung hinabol ko naman na maka 7 store, alam niyo po, Coach Lia, sinanla ko yung kwintas ko, sinanla ko yung bracelet ko para magkasya doon sa 7 store dahil sabi ko, makuha ko lang yung silver awards. Dahil nung August magka-award na. Ang problema doon, nagkabuhol-buhol yung utak ko, naghabulan kami, na-challenge ako kay Coach Marites Alianic dahil sabi niya, road to 15 store daw siya. So sabi ko, maghanap tayo ng pira, saan naman? Pero mabuti na lang, may paluwagan akong maasahan. Yung paluwagan ko po, hindi pa po masasahod. Nanghiram talaga ako sa kaibigan ko na para sabi ko, maka-15 store ako, unahan ko si Coach Marites dahil siya nagpaplano na, agresibo siya, na siya rin yun ang downline ko, tapos agresibo siyang magtaas. Sabi nila ni Ma'am Sara, ate, kailangan mag-15 ka dahil ikaw ang upliner. Wala lang ako, parang sabi ko, totoo kaya yun? Pero para relax lang ako sa kanila, pero nag-iisip ako, oo nga no. Yung bang nagpatapang-tapangan lang ako na parang wala lang, pero iniisip ko yun. Hanggang hindi ako makatulog nung gabi na yun, tinawagan ko yung kaibigan ko, minisis ko, napautangin mo nga ako. Kaya pinautang niya naman ako agad-agad. Kaya sabi ko, ang swerte ko lang, dahil mayroong pautang sa akin ng ganung, magkano yun ang 8 store, almost 70,000, o basta parang ganun. Pinautang niya ako. So kinabukasan, pinadala ko na agad kay Coach Kister. Yun, tayo nag-15 store agad ako. Na within 2 weeks lang yun, mga ganun. Tapos pagka after 3 days, si Coach Marites naman ang nag-15 store. Naghanap din siya ng paraan. Kaya sabi ko, ang laki ng income ko nang dahil sa more than 2 months pa lang nga ako ngayon. Yung nakasama na ako sa top 16 sa mga sa top earner ng RGC Export. Tapos nagka-top 7 pa ako sa, nagkakuha pa ako ng 75K top earner yun. Isa din ako, kasali din ako. Tapos naging top 7 ako sa 1 month na top earner din. Tapos sa OFW, naging top 2 ako. Sabi ko, hindi ko ito pinangarap, hindi ko iniisip. Basta gusto ko lang magka-income lang ako, tumulong lang ako sa mga kakilala ko. So yun, kahit sabihin minsan sa paggising ko, nandyan na yung income ko, nandyan na yung cheque ko. Sabi ni Coach Kister, tita, mayroon na po kayong ganito, cheque, tita, relax lang ako. Sabi ko, sige, total nandyan na yan, i-encash mo, i-deposit mo yan sa account ko. Yun ang maganda dahil mayroon kaming VP Kister Jantan na yun talagang masasandala namin sa lahat. Alam ko kung gaano siya ka-stress minsan, pero okay lang siya dahil energy niya nandyan pa rin. Kasi bata pa siya. Siya talaga yung sa amin, nag-guide sa amin lahat, lalo na sa akin, na wala akong kaalam. Kunting lang, Coach, ano bang gagawin ko dito? Ano ba to, Coach? So, siya yung nagtuturo, nag-guide sa akin. O tita, ganito po, ganun. So lahat na mga income ko nasa kanya yun, pinapa-incas ko sa kanya dahil nandito kami bilang OFW. Tapos yung mga na-invite ko, sinasabi nila sa akin, paano yan? Paano yung pera na yan? Totoo ba yan? Ang yung mga ipinupost mo sa FB. Sabi ko, ay totoo, hindi ko talaga yan sinabing lang yan, kumbaga kasinungalingan lang, yung drama lang, totoo yan dahil na-incas ko na yung lahat na na-income ko at may coming pa. So, nakaka-proud lang para sa akin na sabihin ko, isa akong walang tinapos,
dito sa RGS Export, mag-income ka pala dito, hindi lang 1,000, mag 100,000, road to million, kaya mo, basta sikapin mo lang siya, nandyan lang lahat ang tiwala mo, kaya mo pala siya, kahit anong edad ka, anong klaseng tao ka, professional ka ba, o ano ka ba, makaya pala, kaya nakaka-proud lang po sa akin dahil may nagtiwala sa akin. So lahat ng mga na-invites ko na ngayon magiging 10 na po yung direct ko. Tapos yung mga direct ko, mayroon na ring direct. So palago po kami ng palago. Kami po ni Coach Marites, parami yung aming grupo. Kaya nakakatuwa lang dahil sa aming dalawa na pusigido, kaya yung aming mga downliners po, naging masigasig din sila. Kaya kasi dahil sa communication, yung teamwork namin lahat nandyan mula sa aming coach, sa head coach namin, di niya kami binibitawan palagi kahit nasa biyahe yan si Coach Kister, nagmumonitor sa amin, lahat yan. Kaya sino lang ba naman ako na hindi magpatamad-tamaran ako? Di kailangan sikapin ko dahil yung nauna sa amin nagsusumika para i-post kami, para iangat. Dapat din aangatin ko rin yung mga tao ko sa baba para sabay-sabay na tayong aasinso. Ganun po ang ating sistema. Huwag po tayong patulog-tulog lang, basta lang ka nagpa-activate tapos wala kang ginawa. Ang dali lang kaya, dito lang mag-invite lang tayo sa Zoom o pag sa Zoom na sila, makakaintindi na sila. So, less na yung ating paliwanag sa ating mga taong na-invite dahil mayroon tayong Zoom meeting. So, nandyan pa yung coach natin, nandyan pa yung si Mentor Warren Trinidad na mag-game plan. Doon, pag nag-game plan ka ni Mentor Warren, doon mo na maintindihan na ganito pala, paano mo yumaman, paano palaguin yung negosyo na ito. Kaya ganun lang siya kasimple. Para sa akin, kasi naaral ko na po siya. Imagine, wala akong pinag-aralan, ganito lang ako, kabisi ko rin dito sa aking trabaho, sa aking obligasyon, pero nakuha ko na paunti-unting aralin ito. More pa kaya yung iba na may pinag-aralan, na marunong sa computer, marunong sa gadget, marunong sila sa lahat sa kung anong gagawin dyan sa sistema. Hindi kaya nila kaya yun. Mas mahigit pa silang aangat sa akin kung gugustuhin talaga. So, yun lang masabi ko. RGS Export is the best para sa akin. Thank you, Coach. Thank you po sa ating lahat. Ayan, grabe ka, Coach. Akala ko wala ka na masabi. Grabe talaga to mga Team XR. Grabe, di ba? Sobrang lupit. Thank you so much, Coach Judy. Kasi, di ba, akala ko wala na siya masabi. Akala ko mag good evening, good night na siya. And then thank you, di ba? So anyway, thank you so much, Coach Judy, sa lahat po ng mga share natin. Okay, di ba? Siyempre, ang dami na po natin natututunan. But of course, we will move forward for our last sharer. But of course, I'm very, very proud to call this person because direct partner ko po ito. Ibig sabihin, ako po mismo ang nag-invite sa kanya. Nakaka-proud lang kasi bakit hindi ko ina-expect. Okay, but actually, nung hindi pa po nilabas yung ano ng top OFW top earner, ramdam ko na sa atin yung top 1. But of course, syempre, proud ako kasi sa lahat ng OFW top earner po, puro XR halos at puro baguhan. Okay, kaya nga po, congrats and saludo ako. And of course, now, syempre, tawagin na po natin ang aking talagang sinasabing aking direct business partner all the way from Dubai. And then, I'm very proud to say na itong taong to ay siya po ay kaka-reactivate lang po. Kaya bumulusok income niya. So, ibig sabihin, hindi na siya bago, pero nagiging bago. Ibig sabihin talagang kagaya ng ginagawa namin po na nagre-reactivate kasi nga po dahil sa online ngayon at dahil sa pandemic. Please, wag na nating patagalin. Please give it up. Help me welcome our top 1 OFW earner, Coach Judith Holy Ganga, all the way from Dubai. Hello, Coach. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Coach Mentor Warren, Ma'am Dayan. Sa kasalukuyan po ngayon, andito po ako sa Dubai. Konting background lang po sa akin. Taga Isabela po ako. Tapos panganay po ako. Alam niyo na po pag panganay, breadwinner. Kaya kailangan ng opportunity na maganda. Napasali pa ako dito nung tinawagan ako ng kapatid ko sa doon sa Singapore.
Sabi niya na ano, ate, may magandang opportunity. Ano ba yan? Sabi ko, maganda daw yung mga product natin, yung crypto, organic. Sabi ko na, paano ba yung gawin? Sabi ko sa kanya, sabi niya na, tawagan mo si Ate Leia. Sabi niya ganon. Sino ba si Ate Leia? Sinearch ko sa Facebook, tapos binigay yung tinawagan ko na agad si Coach Leia. Tapos nag-explain sa akin na ganito, ganyan yung sistema natin. Tapos nung that time din po, andun po ako sa Cyprus. Pauwi na din po ako after mga 2 months na lang uuwi na po ako. Pero konti lang po yung naipon ko na sabi niya na kuha ka ng Premier kasi maganda 'yon. Sabi ni Coach Leia. Na-explain na lahat sa akin. Nung naintindihan ko po, yun po, nag-activate po ako. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi sa amin po, bundok, mahirap po yung signal sa amin. Kasi sa Isabela, bundok po sa amin, mahirap ang signal. Tapos nung sumubok po ako ulit sa Hong Kong, pero hindi po pinalad na kasi yung amo ko doon, ginawa akong parang Christmas tree araw-araw, yung mamalingki pa. Kaya yun. Pero before that, nung nag-isip ako kay Ate Leia. Nag-isip ako kay Ate Leia nung nag-training ako sa papuntang Hong Kong. Siya po lagi kasama ko. Habang nagdi-training pa ako doon sa Hong Kong, pumupunta po kami sa office kasi nasubukan ko pong yung offline po. Yung pupunta po kami sa office araw-araw kahit walang pera, pamasahe, ganon. Ang hirap po nun. Tapos habol ka ng bus pa uwi. Siksikan po sa bus. Kaya hindi po biro yung offline. Mahirap po talaga. Tapos encourage talaga niya ako ni Coach Leia. Sige, kaya mo yan. Sabi niya ganon. Sige, tuloy-tuloy lang. Tapos, tinuloy-tuloy ko po. Tapos, kasi nung doon sa Hong Kong, sobra po akong busy doon. Hindi ko po talaga as in, ginagawa akong Christmas tree ng amo ko. Araw-araw na mamalingke. After na mamalingke, maglinis, magluto. So, wala akong time. Tapos nung andito na ako sa Dubai, pumunta ako dito sa Dubai na naman, sumubok na naman po ulit at okay naman po yung amo ko dito. Tapos sabi ni Coach Leia na maganda na yung sistema ngayon. Sabi niya gano'n, mag-reactivate ka. Sabi ni Coach Leia, kasi malaking tulong sa akin si Coach Leia, hindi niya po ko niyan iniiwan. Tapos maganda talaga itong RGX Explore kasi po pwede mo po siyang i-reactivate kahit matagal ka ng hindi yung tulad na ibang company na wala na po once na nakaano kayo, wala na po yun. Kasi ito ang maganda sa sistema natin. Pwede ka pong ma-reactivate. Yung hindi po masasayang talaga, andyan lang lagi. Yung mga coaches natin na tutulong sa atin. Tapos nung di sabi niya gano'n na mag-game plan ka, sabi ni Coach Leia. Ano ba yun, te? Sabi ko, basta kakausapin ka ni Mentor Warren. Magtanong-tanong sa'yo. Kinakabahan na po ako. Tapos sabi niya na nung nag-game plan na po ako, nung naging plan na po ako ni Coach Warren, nag-isip-isip na ako nung hindi na po ako makatulog. Kasi nga, OFW nga po, hindi pa na yung
yung ano, yung wala pang isang buwan, nakwenta na yung saan pupunta yung sahod, ganun. Pero that time nung ano, pauwi na sana ako, konti na yung ipon ko. So sabi ko, sige Coach Leia, nung that time kasi na game plan ni mentor, as in excited pa ako kasi wala akong pag-reactivate. Ganun nga po. Tapos nung sinubukan kong na umutang, may nagpautang naman po sa akin. Kaya po nag-add up po ng 5 store. 5 store yun, tapos nung naipod na ni Coach Leia, sabi ko, ate, sabi ng kapatid ko, may income ka, 25,000. Ha? Sabi ko, kasi nga late po yung time dito sa diyan sa Pilipinas kasi hindi ko po nababasa yung message. Sabi niya na, oo, meron. Hindi nga, sabi ko, oo, meron. Sabi niya. Kaya yun, so si Coach Leia din, nag-send sa akin. Kaya nagulat po ako. Kaya ganun po talaga kaganda ang RGS Export po. Maganda po talaga. Tapos nung basta magtiwala lang po. Magtiwala po sa taas, ganun po. Tapos magtiwala din po sa sarili. Tapos salamat po sa mga crossline ko, mga dun sa freedom fighters. Andiyan po sila lagi, kahit busy ako. Yan po, po naman po sila. Pasensya na po kasi Coach Leia, na po kasi ako. I-end ko na po to, Coach Leia, kasi bibisi na po ako eh. Yun lang po, never give up po. Ayan, thank you so much, Coach Judith. Ayan, so ayan, pagpasensyahan niyo na po siya kasi natawag-tawag na siya ng kanyang mga kasama. Di ba ganun talaga yung buhay OFW? Again, thank you so much, Coach Judith. Kasi nga kahit na medyo kabado ka, talagang meron laging tumatawag sa iyo. Kasi alam, ganyan po kami, pag nag-ano kami, kahit na nag-zoom nga kami, pag nag-gathering kami sa team namin, talagang, alam mo ba yung hindi siya makapag-open cam kasi nga sobrang busy. Again, yes po, nadidistract si Coach Judith kasi nga, andyan, marami kasi sila dyan sa kasama niya sa bahay ng amo niya. Again, thank you so much, Coach Judith, at maraming salamat talaga na sa tiwala mo sa akin. Buti na lang hindi ka nagagalit, hindi ka nakukulitan sa akin, di ba? Kasi ganun po talaga kami. Kaming mga coaches kasi talaga dito, talagang kukulitin ka namin kasi hindi kami papayag na nag-invest ka na dito tapos wala mangyari sa'yo. No po. It's a no-no. Okay? Kasi nga po talagang magpasalamat tayo na meron talagang tatapik sa atin na gawin mo to, kaya mo yan. Kasi bakit hindi lang naman ikaw ang nagkaroon ng ganyang klaseng experience or nagkaroon ng maraming challenges sa buhay. Diba? So anyway, bakit lagi nilang bukang bibig ang game plan? Narinig nyo? Napansin nyo? Di ba halos lahat sila, laging bukang bibig ang game plan. Okay? Sa mga bago dito at sa mga first timers, especially po sa guest namin ngayong gabing ito, kung gusto mong malaman ano yung game plan, bigyan ko ng hint. Bigyan ko kayo ng konting idea para mas malaman mo kung bakit after nila mag-game plan, hindi sila makatulog, wala na talagang nanggigigil pa sila lalo, grabe pa yung excitement level na. Kasi ganito yon. Ang game plan po kasi na lagi nilang binabanggit, yun po kasi yung blueprint. Opo, yun po yung blueprint. Ano yung blueprint? Parang ganito. Di ba po, pag magpapagawa tayo ng bahay, hindi naman po pwedeng magpapatayo ka ng bahay, walang blueprint. Di ba? So, ibig sabihin, meron niya ng tapos na resulta. Ibig sabihin, meron ng pinakita sa'yo na ano na hitsura ng bahay, gaano nakaganda, yan. So to cut the long story short, pinakita sa atin, dyan ipapakita ni Mentor Warren kung gaano kaganda yung buhay na mararating natin dahil dyan sa game plan na yan. So, ibig sabihin, sinusundan lang namin po, okay? Again, isa din po ako sa nag-game plan ni Mentor, kaya mas lalo kaming na-excite na tumulong po sa maraming tao, okay? So, again, thank you so much po sa mga hindi pa nag-game plan dyan at sa mga hindi pa po activated, don't you worry po, malalaman mo yan kasi wala po kaming tinatago dito. Lahat po talagang binubulgar namin, lahat po sinishare po namin kasi po gusto namin lahat mabago ang buhay sa mga taong gustong sumabay sa RGS X4. Okay, so again, thank you so much po sa lahat ng ating mga sharer. But before that, ayan mga ka-co-host po na mga ka-coaches ko dito, please tulungan niyo po ako na ma-spotlight po natin sila kasi po magpi-picture taking tayo muna.
bago tayo mag-end. Okay? Ayan, sige po. Tulungan niyo po ako na mag-spotlight. Ayan, siguro wala na dito si Ate Elena, no? Ayan, asa na ba yung iba? Si Coach Daisy, spotlight. Sino pa pa? Sino pa ba? Si Coach, asa na si Coach Judith? Tinawag na kasi siya, lagi na-distract siya. Okay, si Coach, 1, 2, 3. 5 pa lang po sila, kulang po ng 2, ay isa na lang. Si Coach Andy, tama ba? No? Andyan pa po ba si Coach Andy? Ayun, ay thank you so much kung sino ang nag-spotlight. Ayan, sige po, picture taking po muna tayo. Okay, sige po, picture taking muna tayo before tayo mag-closing prayer. Alright, ayan, sige po, ayan. Asa na si Coach? Ay, bakit si Dailin to? Saglit na po. Iba yung na-spotlight. Okay, hold on na. Ayan. Sino pa ba? Tama no? Ayan, okay, so ayan. Okay, picture para ma-remember. Okay, saglit lang po ha. Saglit lang, ayan. Okay. 1, 2, 3. Saglit lang po. Ano ba yan? May lumalabas kasi sa screen ko eh. Smile. Ayan. Okay, next page. Grabe na, sobrang thank you po sa inyong lahat, especially sa mga nagstay ngayong gabi ito. Ayan, next page.